Dominant Protector. Credit to the author. 3,261-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Para ba sa kanya o kay Zyrene? Marahil siya ay dumaan lang. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Troy ay ipinaliwanag ang kanyang layunin. Ang pulang sports car ay humarurot sa harap ng kotse ni Terrence, at isang lalaki ang tumalon mula sa passenger seat. Ang lalaking ito ay si Arnold, isang Sky-class early phase master. Isang piraso ng cake para sa kanya ang paghinto ng isang mabilis na sasakyan. Imposibleng patayin siya, hindi kayang patayin ng kotse ang isang Sky-class. Hindi lamang siya mamamatay, ngunit ang kotse ay malamang na ice scrap. Ihinto mo ang sasakyan, Kitty. Agad na sabi ni Terrence. Sa katunayan, bumagal na ang takbo ni Kitty sa sandaling nagsalita si Terrence. Siya at si Terrence ay mga practitioner, kaya hindi magiging problema kung ang sasakyan ay ipapalipad, ngunit sina Zyrene at Sheena ay nasa panganib. Siyempre, wala siyang ideya na si Sheena ay isa ring cultivator. Gayunpaman, malinaw na si Arnold ay hindi lang nakatayo roon habang hinihintay ang sasakyan ni Terrence na magmaneho. Bumangga siya sa kotse ni Terrence pagkababa niya, at hindi siya mapigilan ni Kitty kahit na nagpreno siya. Ang bilis ng isang Sky-class master ay hindi isang bagay na dapat baliwalain, at habang sinisingil siya ni Arnold, bigla niyang sinipa ang kotse ni Terrence, gumawa ng malakas na putok at pinalipad ang sasakyan sa isang bato. Mag-ingat ka, Zyrene! Sumigaw si Terrence at mabilis siyang niyakap ng mahigpit, pinaikot ang sining ng Dragon Mastery at ginagamit ang kanyang purong chi para protektahan siya. Para naman kay Kitty at Sheena, ayos lang sila, hindi kailangang mag-alala ni Terrence. Si Kitty ay isang physical practitioner, at ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa mga spiritual practitioner. Si Sheena, sa kabilang banda, ay isang klase sa Earth, kaya hindi na kailangang mag-alala. Kahit masira ang sasakyan, ayos lang sila. Nagkaroon ng marahas na bugbog at gumulong, at ilang beses na gumulong ang sasakyan sa graba bago huminto. Ang kotse ay ganap na deformed, ngunit sina Kitty at Sheena ay maayos, at si Zyrene, na nasa ilalim ng proteksyon ni Terrence, ay magaling din. Ngunit ilang sandali pa, tumakbo si Arnold at hinawakan ang deformed na pinto, dali-dali itong binuksan. Bumagsak ang pinto, at lumingon si Arnold kay Terrence at sa iba pa na may mapanoksong ngiti. Hindi siya patay. Gaya ng inaasahan, ang buong karwahe ay puno ng mga magsasaka, talagang hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Lumabas ka sa kotse at bumalik ka sa amin, sabi ni Arnolder. Kung sumuko ka, hindi na kita hahawakan sa ngayon. Kung hindi, kailangan mong magdusa. Arnold, what do you mean? Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga customer ng kumpanya ni Miracle Dr. Larkins? Mahinang tanong ni Terrence, sinusubukan pa rin ang kanyang kapalaran. Isang bisita. Ngumisi si Arnold at sinabing, Terrence, stop acting, sa tingin mo hindi pa namin nalaman kung sino ka. Kung sa bagay, ngayon lang nalaman ni Arnold at nila Troy ang tunay na pagkatao ni Terrence. Naiulat na ni Troy ang pagkakakilanlan nina Terrence at Zyrene sa kanyang ama, si Donald, at natural, gusto niyang imbestigahan ang background ni Terrence at tingnan kung siya ay mula sa kumpanyang medikal ng Miracle Doctor na si Larkins. Sa huli, natuklasan ng imbestigasyon ang pagkakakilanlan ni Terrence. Si Terrence ang pumatay sa nakatatandang Colton, si Terrence. Agad na nakilala ni Elder Wang ang taong nagpapanggap kay Terrence. Kaya, agad na tinawagan siya ni Donald ng Troy, na sinasabi sa kanya na huwag magmadali at pakalmayan muna si Terrence. Isang malaking bilang ng mga reinforcement ang darating sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi niya natanggap ang tawag at sinimulang habulin si Terrence, handang kumilos. Bata pa siya at hindi naniniwala na agad na mapatay ni Terrence si Kuya Colton. Sa kanyang opinyon, ito ay dapat na pagwawalang bahala ng tungkulin ni Elder Wang. Ayaw niyang mapahiya ang sarili, kaya pinalaki niya ang lakas ni Terrence para palayain siya sa responsibilidad. Sa pagkakaalam niya Troy, gaano man kalakas si Terrence, paano agad na mapatay ng Sky-class early phase ang isang Sky-class mid-phase peak? Paano siya ma-instakil kung ang kanyang lakas ay ganap na hindi katumbas?
Para itong Golden Class Master na pumatay sa isang Mystic Class Master, hindi siya pinaniwalaan ni Troy. Dagdag pa, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagsisinungaling ni Terrence sa kanya, at iyon ay nagpagalit sa kanya ng labis na galit ni Troy. Kailangan niyang bumawi kay Terrence, at hindi niya maibibigay ang asul na kristal ng walang bayad. Siyempre, may isa pang dahilan, gusto niyang maalis siya sa lalong madaling panahon. Kung nakita siya ng kanyang ama, malamang na masisira niya ang kanyang mga plano. Ang sining ng practitioner ni Troy ay isang purong young practitioner's arts, hindi angkop para sa kanya na mapalapit sa mga babae, dahil mapapabagal ng mga ito ang bilis ng kanyang cultivation. Bagamat siya ay Sky Class late phase peak ngayon, gusto pa rin ng Bullet Head na maabot niya ang buong bilog sa lalong madaling panahon. Ang kanyang pribadong buhay ay pinaghigpitan bago iyon. Kaya, kung nakita niya si Zyrene ng bala, malamang na hindi niya ito hahayaang halikan siya. Sa katunayan, ang kahalayan ni Troy ay maipaliwanag sa katotohanang pinipigilan niya ang kanyang sarili nitong mga taon. Ang mga bata na kasama niya ay naigilinang ng iba't ibang paraan ng paglilinang ng kaisipan. Naiinggit siya sa kanila, ngunit dahil sa mga alituntunin ng pamilya, kailangan niyang pumasok. Kahit na ganoon, ilang beses siyang pinagalitan at na-ground ng kanyang ama nang malaman ito. Ngunit sa pagkakataong ito, matapos makita si Zyrene, hindi niya mapigilan ang pagnanasa sa kanyang puso. Nanumpa siya na ipapatulog niya si Zyrene, hindi na siya makapaghintay. Kaya, sabay silang umatake ni Arnold. Alam ni Terrence na masama ang mga pangyayari nang tawagin ni Arnold ang kanyang pangalan. Alam na ni Arnold kung sino siya, at wala nang saysay na itago pa ito. Mabilis siyang nagkalkula. Ngunit sa panlabas, masunaring bumaba si Terrence sa kotse at sinabing, "Maaari akong bumaba ng kotse at bumalik sa iyo," ngunit si Kitty ay kaibigan lamang na ginawa ko sa pagsubok sa Ice Palace, wala siyang kinalaman sa akin. Kaya mo ba siyang bitawan? Oo naman. Tumango si Arnold, hindi nag-alinlangan. Hindi niya alam kung anong uri ng relasyon ni Terrence kay Kitty. Lumaki siya sa Europa, pagkatapos ng lahat, at si Terrence ay isang practitioner mula sa Island. Hindi dapat magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan ang dalawa. At sinabi ni Terrence na nakilala niya si Kitty sa pagsubok ng Ice Palace na nagpapaliwanag ng lahat. Si Kitty ay labis na interesado sa mga gantimpala, at ang Overseas Practitioners Association ay alam din ang tungkol dito. Hindi sila nagpadala ng sinuman upang makilahok sa mga pagsubok na ito, dahil ito ay masyadong mapanganib, at ang mga gantimpala ay hindi tumugma sa pagsisikap. Ang background ni Kitty ay komplikado, may malapit siyang relasyon sa pinakamalaking grupo ng assassin dito, ang Butterfly Assassin Group. 3,262. At kamag-anak din daw siya ng makapangyarihang lalaki noon, kaya ayaw siyang masaktan ng Overseas Practitioners Association. Kahit na ang pangkat ng assassin mula sa secular na mundo ay hindi isang malaking banta sa kanila, at ang lalaking iyon ay nawala sa loob ng maraming taon, hindi nila alam kung ito ay may kinalaman sa kanya. Gayunpaman, hindi nila nais na gumawa ng mga kaaway sa kanya. Siya ay isang miyembro ng Overseas Practitioners Association, kung tutuusin. Kitty, umalis ka sa lugar na ito. Tumingin si Terrence kay Kitty at binigyan siya ng nakakapanatag na tingin, sinabi sa kanya na umalis muna. Si Kitty ay nagtiwala kay Terrence ng walang kondisyon, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Naisip niya na si Terrence ay may ganap na kumpiyansa sa pagharap sa dalawang ito, at ang kanyang presensya dito ay maaaring maglagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon. At kaya, tumango si Kitty at umalis nang walang ibang salita. Marahil, sa mga mata ni Kitty, si Terrence ay hindi matatalo. Sa Ice Palace, sa Trade Association ng Practitioner, at sa Sky Elixir Sect, ipinakita ni Terrence ang kanyang mga pambihirang kakayahan. Hindi niya akalain na mapapasabak siya sa anumang panganib. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin ni Kitty na tulungan si Terrence na mangolekta ng mga materyales sa Europe. Hindi ito makakabuti para sa alinman sa kanila kung sila ay nahulog sa mga taong ito. Ang asul na kristal na kahon ay kinuha ni Kitty Terrence na sinasadya din iyon. Nakita ito ni Arnold, ngunit hindi ito nagsalita. Hindi na kailangang mag-imbestiga kung talagang kailangan ni Kitty ang asul na kristal.
Si Kitty ay isang practitioner, ang kotse ay nabaligtad at hindi na makilala, ngunit maaari pa rin itong i-drive kung itutulak niya ito pabalik. Itinulak niya ang kotse pabalik sa highway at pinaandar ito. Sa oras na ito, lumakad din siya, Troy. Sa mga mata ni Terrence, si Arnold ay hindi isang banta, ngunit siya ay Troy. Isang sky-class late phase peak, hindi alam ni Terrence kung mapapatay niya siya sa ilang segundo gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Bukod pa rito, naging masyadong abala si Terrence kamakailan at hindi niya sinubukang gamitin ang ikasampung estilo ng palad. Kung kaya niya, baka makalaban niya siya, Troy. Huminga ng malalim si Terrence at tumingin kay Troy. Troy, sa palagay ko ay walang awa yan sa pagitan natin, at hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Kung mag-iimbestiga ka, malalaman mo na ako ang boss sa likod ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins. Kung ang iyong Overseas Cultivators Association ay gustong bumili ng Grade 1 at Grade 2 automatic na mga gamot sa akin. Sa akin, kaya sa tingin ko maaari tayong umupo at pag-usapan ito. Kumunat ang noo ni Troy, makabuluhan ang mga salita ni Terrence. Naisip din kaya ito ng kanyang ama noong ayaw niyang gawin niya ito. Kung ganoon, kung kikilos siya ng padalos-dalos, halos masira na niya ang malaking plano. Bagamat mahalaga na ipaghiganti si Elder Colton, ang automatikong medicinal cauldron ay parehong mahalaga. Gamit ang automatikong medicinal cauldron, ang Overseas Cultivators Association ay maaaring pinuhin ang higit pang mga elixir at magtanim ng mas maraming cultivator. I'll make a phone call. Bahagyang tumango si Troy at nag-dial ng bullet ng number niya, pare. Walang sinabi si Troy tungkol sa pagpigil kay Terrence, sinabi lang na kontrolado niya si Terrence. Pagkatapos ay sinabi niya sa bullet head ang sinabi ni Terrence. Sa kabilang side naman ay tumango si Troy at ibinaba na ang phone pagkaraan ng ilang sandali. Paano na? Tanong ni Terrence. Ang sagot ni Troy ang magdedetermina sa susunod niyang gagawin. Terrence, ikaw ang boss sa likod ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins, hindi mo na kailangang magsinungaling sa akin tungkol dyan, ngunit masasabi ko sa iyo na hindi lang ikaw ang nagbebenta ng mga automatic cauldrons, ang Sky Elixir Sect ay nagbebenta rin ng mga ito, at maaari nating bilhin ang mga ito mula sa kanila. Hindi ko kailangan na dumaan sa iyo. Sabi niya, Troy. Kumunat ang noo ni Terrence. Sky Elixir Sect. Sa katunayan, isang replica ng Sky Elixir Sect. Parang may problema. Imitations lang sila ng ating mga produkto at walang gaanong research and development capabilities. Our Grade 2 automatic medicinal cauldrons will be on the market very soon. I believe young master, he is very clear kung sino sa kanila ang may mas maraming development prospects. Sabi ni Terrence. Hehe, side mo lang yan sa story. Ang Sky Elixir Sect is an old school in elixir making, paano mo malalaman na wala silang kakayahan na mag-research at mag-develop? Kung walang butcher Zhang, hindi ako kakain ng mabuhok na baboy. Ngunit, Mr. Linford, ayos lang kung gusto mong tabyusan ang iyong mga kasalanan. Hanggat gagawa ka ng pabor sa akin at mapapirma si Miss Zyrene sa aking kumpanya, magiging kasosyo tayo sa negosyo, at magiging pantay tayo, walang malasakit na sabi ni Troy. Babalik ako at isaalang-alang ito. Tanong ni Terrence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Isipin mo. Kung papayag ka, dadalhin ko si Zyrene, at matatapos na tayo. Kung hindi, magkunwari ka na lang na wala akong sinabi. Pagbabante niya. Sa katunayan, ang tawag ni Bullet sa telepono ay nilinaw na kung makapag-alok si Terrence ng mas mataas na presyo, maaari silang magtulungan. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ni Kuya Chen ay hindi kasing halaga ng pangkalahatang interes ng Overseas Cultivators Association. Siyempre, kahit na hindi nakipagtulungan si Terrence, nandyan pa rin ang Sky Elixir Sect para tanggalin siya. Maaari pa rin silang bumili ng mga automatikong kaldero. At kaya, ang hindi maliwanag na sagot na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong manalo kay Zyrene. Hindi inisip ni Terrence na ang mayaman na batang ito ay tanga para ibalik muna si Zyrene. Parang hindi gagana ang plano niya. Sa pag-iisip na iyon, bumantong hininga si Terrence. Troy, pinag-isipan mo na ba? Gusto mo ba talagang sumalungat sa akin? Terrence, anong ibig mong sabihin?
Naging mabait akong makipag-ugnayan sa isang kumpanya ng pelikula para kay Miss Irene, kumusta ang laban mo? Tanong ni Troy na walang pakialam. Hehe, natatakot ako na pinakamahusay na malaman mo kung ano ang iniisip mo, di ba? Ngumiti si Terence, hindi ito ikinakaila. Okay, hindi mo kailangang malaman ang iniisip ko. This is my request. Kung pumayag ka, then we'll sit down and have a good talk. If you don't, then we'll break up. Tumingin siya kay Terence na parang nasa ilalim niya ang buong sitwasyon. Walang pagpipilian si Terence. Ganun ba? Huminga ng malalim si Terence. Hayaan mo akong isipin, pwede ba? Siyempre kaya mo. Troy nodded nonchalantly. Saganang kanya, ang pag-iisip tungkol dito ni Terence ay isang bagay lamang ng pagmamalaki. Hindi niya akalain na may lakas ng loob si Terence na lumaban. Nagkunwaring ibinaba ni Terence ang kanyang ulo at nag-isip, ngunit talagang binibigkas niya ang awit. Bigla siyang umatake. Wildfire 8 trigram palm, ang ika-10 estilo ng Pishu. Sigaw ni Terence habang hinahagis ang palad niya kay Troy. 3,263. Ito ang unang pagkakataon ni Terence na gumamit ng ika-10 anyo ng palad, at bagamat hindi niya matiyak ang tagumpay, kailangan niyang subukan. Gayunpaman, si Terence ay hindi nang ahas na gamitin ang kanyang buong lakas at inilaan ang isang bahagi ng kanyang dalisay na enerhiya. Pagkatapos ng lahat, kahit na kaya niyang patayin si Troy, mayroon pa ring Arnold, at hindi maipusta ni Terence ang lahat ng kanyang pera sa kanyang Troy. Sa kabutihang palad, matagumpay na nagamit ito ni Terence, tila ang Sky Class Early Phase Peak ay kaya pa ring gamitin ang ika-10 estilo ng palad. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Terence na ang palad na ito ay walang katulad na kagalakan noong ginamit niya ito sa iba. Bahagyang nanginig ang katawan ni Troy, at napilitan siyang umatras ng ilang hakbang. Tumutulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig, ngunit halatang hindi siya patay. Sa halip, nagkaroon siya ng malubhang pinsala. Sheena, yakapin mo ako mula sa likod. Biglang sumigaw si Terence, and with that, pinatong niya si Irene sa kanyang balikat. Si Sheena ay isang Earth Class practitioner, at ang kanyang reaksyon ay napakabilis. Tumalon siya sa likod ni Terence, at tumakbo si Terence. Si Terence ay nakasuot ng kidlat-habol na gale boots, at natutunan na niya ang chant na gamitin ang sandata. Kung hindi niya kayang patayin si Troy, makakatakbo lang siya. Chase! Hindi niya inaasahan na si Terence ay palihim na aatake sa kanya. Akala niya ay siguradong susuko si Terence, ngunit hindi niya inaasahan na aatakehin siya ni Terence kapag hindi siya handa. Bagamat ang pag-ataking ito ay hindi nakamamatay para kay Troy, sapat na iyon para maapektuhan ang kanyang paggalaw at lakas. Kaya naman, mabilis siyang naglabas ng isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang bulsa, nagbuhos ng isang tableta, at inilagay sa kanyang bibig. Si Arnold ay hindi tanga, siya ay anak ng Bise-Presidente, at habang nakikipag-hangout siya kay Troy, hindi niya ito kababata. Siya ay isang maagang yugto lamang ng Sky Class Master, at kung si Terence ay maaaring makapinsala sa kanyang Troy, kung gayon siya ay isang napakalakas na tao. Maaaring siya lang ang Sky Class Early Phase Peak sa ibabaw, ngunit kung si Terence ay maaaring makapinsala sa kanyang Troy, kung gayon ang kanyang lakas ay dapat gaya ng sinabi ng mga chismis napakalakas. Ngunit, kahit gaano sila kahusay, hindi naman sila masyadong problema kung ang isang mag-asawang Sky Class Late Phase Peak Masters ay nakapalibot kay Terence, o kahit isang kumpletong Master, siguradong patay na siya. Sa pag-iisip na iyon, nagsimulang magsisi si Arnold sa kanyang desisyon. Dapat sinabi niya kay Troy na huwag gumawa ng kahit ano, ngunit ngayong nasugatan siya at tumakas si Terence, wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Arnold, bakit hindi mo siya susundan? Mabilis na tanong ni Troy pagkatapos niyang gumaling sa kanyang mga sugat. Young Master He, I'm only Sky Class Early Phase, hindi ba kita ipapaalas kung sinundan ko siya? You're not even a match for him, sabi ni Arnold na may mapait na ngiti. Kung pupunta ako ngayon, malamang hindi na ako makakabalik. Huminto siya sandali, ngunit tumango. Tama si Arnold, siya lang ang Sky Class Early Phase, at kung masugitan pa siya ni Terence, na Sky Class Late Phase Peak, walang problema ang pagpatay kay Arnold.
Sa sandaling ito, naniniwala siya na si Terence ang pumatay kay Kuya Colton, ngunit hindi siya pumayag na sumuko. Nagnganga ang ngipin niya at sinabing, sabay nating sundan siya, hindi natin siya mapapaalis. Haharapin mo ang dalawang babae, haharapin ko si Terence. Sige. Walang problema si Arnold sa pakikitungo sa dalawang babae, hanggat hindi niya direktang hinarap si Terence. Malayo-layo na ang tinakbo ni Terence, at habang sina Troy at Arnold ay Sky-class masters, medyo mahirap pa rin para sa kanila na maabutin siya. Pinagmamasdan nila ang figure ni Terence na papalayo, at medyo nalilito sila paano siya naging napakabilis. Si Terence ay hindi nang ahas na magpahinga kahit isang segundo. Kung tutuusin, nasugatan si Troy, ngunit malinaw na gumaling ito pagkatapos uminom ng recovering pill. Kung maabutin niya si Terence, madali siyang patayin. Pagkatapos ng lahat, naubos na ni Terence ang karamihan sa kanyang chi noong ginamit niya ang ikasampung estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm, at ang natitirang chi na mayroon siya ay ginamit sa pagtakbo. At kaya, binuhat ni Terence ang isa sa kanyang likod at isa sa kanyang likod habang siya ay tumatakbo sa highway. Buti na lang, walang masyadong sasakyan sa highway, kung hindi, matatakot sila sa mga kilos ni Terence. Bagamat hindi rin mabagal sina Troy at Arnold Ango, at hinaila silang dalawa ni Terence pababa, nasa kanyang mga paa ang butterfly microsteps at ang makajos na graves. Napakabilis niya, at sa isang kisap mata, naiwan niya ang dalawa. Mapahamak, ang batang ito ay humakbang sa mga gulong ng firestorm, di ba? Paano siya tatakbo ng napakabilis? Ginamit na rin ni Troy ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi lamang siya nakalapit, ngunit siya rin ay unti-unting lumalayo, na nagpapahina sa kanya ng labis. Kakaiba talaga. May kakaiba sa batang ito. Sabi ni Arnold. Hindi niya alam na may relic si Terence sa kanya, ngunit masasabi niyang iba si Terence sa mga normal na tao. Sa wakas, wala na si Terence, at si Troy at Arnold ay walang pagpipilian kundi huminto at magpahinga sa wheatfield. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Troy. Hello, Dad. Maingat na ingat ang boses ni Troy. Kung tutuusin, nagkamali siya at nagkamali. Ano nung makalangit, nasaan ka? Bulit ang boses niya ay nanggaling sa phone. Tay, pasensya na. Nagmadali akong kumilos at hindi lang ako nasugatan ni Terence, kundi hinayaan ko rin siyang makalayo. Troy said in a depressed manner. Ano? Bullethead siya ay nakapos, at pagkatapos ay sinabi niya na galit. Di ba sabi ko sa'yo pakalmayan mo muna siya at hintayang makarating tayo? Ako. Si Troy ay natural na hindi nang ahas na pag-usapan ang tungkol kay Zyrene, kaya ang tanging nasabi niya ay, mukhang may napansin si Terence. Pagkalabas ng auction, dumiretso siya sa highway. Wala tayong choice kundi pigilan siya. Oh. Tapos sinundan mo sana sila. Sinayang mo ang magandang pagkakataon. Alam niya at Donald na si Terence ay isang practitioner, at mahihirapan siyang mahuli muli kung siya ay nakatakas. Alam niya na walang silbi ang pagagalitin siya ngayon kay Troy, kalimutan mo na lang. Gusto kong gamitin ang pangyayaring ito para isuko ni Terence ang ilan sa kanyang mga benepisyo para makuha namin ang ilan sa mga automatikong kaldero, ngunit tila kung tatakbo si Terence pabalik, hindi na siya muling pupunta rito. Wala tayong dapat banta sa kanya. 3,264. Nasaan si Kitty? Tanong ni Troy pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Dapat magkakilala sina Kitty at Terence, pero medyo close sila. Dito siya lumaki, at walang masyadong interaksyon sa mga practitioner doon. Complicated din ang background niya, kaya mas mabuting huwag mo siyang hawakan. Umiling si Donald, tinanggihan ang mungkahi ni Troy. Ayaw niyang makasakit ng damdamin ng iba dahil kay Terence, hindi pa banggitin na si Kitty ay miyembro ng Overseas Practitioners Association. Kung ilalabas niya ang kanyang galit kay Kitty dahil kay Terence, magiging sanhi ito ng sama ng loob sa ibang miyembro. Hindi nila alam kung kaaway sila ng Overseas Cultivators Association nang makipagkaibigan sila. Kung ilalabas nila ang kanilang galit sa isang kaaway, maaaring makakalimutan ng iba ang pakikipagkaibigan. Then, are automatic medicinal cauldrons.
Medyo nanlumo si Troy dahil alam niyang nasangkot siya sa gulo. Mukhang sa Sky Elixir sect lang ang maitatanong ko. Kahit na ayaw kong makipag-ugnayan sa taong iyon, wala akong choice. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, saka lang ako makahingi ng tulong sa kanya. Donald sighed. Siya ay nag-iisip tungkol sa pagkuha ng isang automatic grade 1 medicine cauldron, ngunit ang miracle doctor na si Larkins Medical Company ng automatic grade 1 na medicine cauldron ay hindi maihihiwalay kay Terence, kaya hindi siya makapagsimula. Hindi rin siya pamilyar sa Sky Elixir sect, kaya maaari lang niyang hilingin sa taong iyon na tulungan siya, ngunit nakipaghiwalay na siya sa taong iyon noon. Ayaw na niyang makipag-ugnayan pa sa kanya. Dad, I'm sorry. Masasabi rin ni Troy na ang kanyang ama ay nasa isang mahirap na posisyon, at nakaramdam siya ng kaunting kawalan ng kakayahan at paghingi ng tawad. Kalimutan mo ito, dapat kang bumalik at Arnold. Iwanan na natin ang bagay na ito. Makikipag-usap tayo kay Terence mamaya. Ngayon alam natin ang kanyang lakas, masasaktan ka lang niya sa tumakas, kaya hindi siya ganoon kalakas. Bullet head na inaliw niya. Oo, ama. Mabilis na tumango si Troy bilang pagsang-ayon. Siya Troy at Arnold ay malungkot na bumalik sa Overseas Cultivators Association's headquarters at nakita niya ang malungkot na mukha ni Chow. Kayong dalawa, lumuhod kayo. Bagamat anak niya si Troy, may sariling patakaran ang Overseas Cultivators Association. Kahit na anak siya ni Donald, kailangan pa rin niyang dumaan sa mga formalidad. Oo. Parehong hindi nakipagtalo sina Troy at Arnold. Lumuhad sila sa hall. Bagamat nakatali si Arnold, wala siyang choice dahil hindi niya sila pinigilan. Pag-isipan mo muna ang iyong mga pagkakamali, ako ay makipag-ugnayan sa mga practitioner sa Eastland. Talagang ayaw ni Bullet Head na tumawag napakaraming taon na ang nakalipas, at umalis na siya sa kanyang tahanan. 50 taon na ang nakalipas, nakipagtalo siya sa kanyang kuya, at 11 taon na ang nakalipas, matagumpay niyang naabot ang Sky Class Late Phase Peak at naitatag ang Overseas Practitioner Association, isang malaking sekta na hindi mas mahina kaysa sa mga sinaunang sekta. Ang sakit sa puso na naramdaman niya ay hindi kayang unawain ng mga normal na tao. Bagamat bala ay naiintindihan niya na pinagsabihan siya ng kanyang kuya para sa kanyang kapakanan, hindi lang siya makaget over. Napakaraming taon ang lumipas sa isang kisap mata. Kahit alam niya ang number ng kuya niya at kung ano ang ginagawa niya ngayon, hindi pa rin niya ito kino-contact. Kung tutuusin, nasa liwanag ang kuya niya habang nasa dilim. Gayunpaman, nahuli siya ng mga pangyayari ngayon. Siya ay umaasa na makakuha ng karapatang bumili ng automatikong kaldero ng gamot mula kay Terence, ngunit ngayon ay maaari na lamang niyang ilagay ang kanyang pag-asa sa kanyang nakatatandang kapatid. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang malaking kapatid na lalaki ay may ilang mga koneksyon sa Sky Elixir sect, habang wala siyang alam tungkol dito. Wala siyang koneksyon sa Sky Elixir sect sa lahat. Pagdating niya sa isang lihim na silid, inidial ni Bullet Head ang numero na ilang beses niyang tinawagan sa mga nakaraang taon ngunit palaging binababaan. Hello? Sino te? Isang malalim na boses ang nanggaling sa kabilang side ng phone. Kuya. Matapos marinig ang boses na ito, napuno ng luha ang mga mata ni Donald. Sa ilang sandali, napuno siya ng mga emosyon. Isang bala. Nang marinig ng nasa kabilang dulo ng telepono ang boses na ito, hindi siya makapaniwala at hindi niya namamalayan na nagtanong. Ako po. Kuya. Sa una ay naisip ni Bullet Head na may sama ng loob siya sa kanyang kuya. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin ito, ang grudge na ibinaon sa kanyang puso sa loob ng mga dekada ay biglang natunaw. Bullet, nasaan ka? Kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Kailan ka babalik para tulungan ako? Ang 5 elementong sekta ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Noon. Tinuruan kita ng leksyon dahil natatakot akong mag-ingat si Master sa akin, ngunit hindi na mangyayari iyon. Ako ang may huling say dito. Noon, siya Donald ay nagsabi ng ilang mapagpanggap na bagay dahil siya ay bata pa at ang kanyang nakatatandang kapatid ay Patriarch Charlie.
Si Patriarch Charlie ay kadalasang nagmamahal sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit natatakot siya na ang mga salita ng kanyang kapatid ay maging sanhi ng pag-iingat ng kanyang amo, kaya tinuruan niya siya ng Donald ng leksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bata pa siya at padalos-dalos si Donald, kaya umalis siya sa gate ng bundok at nawala. Dahil si Donald ay isa lamang in-name na disipulo ng 5 elementong sekta at hindi isang direktang disipulo, hindi siya masyadong mahalaga. Ang amo ni Patriarch Charlie ay hindi nagpadala ng sinuman para hanapin siya. Simula nung umalis siya, ayos lang. Dahil sa mga alituntunin ng sekta, imposibleng hanapin siya ni Patriarch Charlie. Ang bagay na ito ay maaari lamang iwanang hindi maayos. Makalipas ang ilang taon, nang kontrolin ni Patriarch Charlie ang 5 elementong sekta, lihim niyang tinanong ang tungkol sa kinaroroonan ng Warhead, ngunit wala nang anumang balita, na labis na ikinalulungkot niya. Sa kanyang paglaki, si Patriarch Charlie ay sumuko na rin sa paghahanap sa kanya. Kung tutuusin, hindi niya akalain na ang ulo ng bala na iyon ay maaari niyang linangin sa mataas na antas. After so many years, baka namatay na siya. Kung tutuusin, isa lang siyang spoiled brat na si Donald na umasa sa kapangyarihan ng kanyang kapatid na makipagkulitin sa sekta. Wala siyang pakialam sa cultivation, pero hindi niya inaasahan na tatawagan siya ng Donald. Buhay pa ba talaga siya? Kuya, I'm overseas. You know the Overseas Cultivators Association, right? Donald said habang humihikbi. Alam ko. Member ka dyan. Alam ko ang tungkol sa mga magsasaka sa ibang bansa, association. Bagamat hindi ito isang maliit na organisasyon, ito ay negosyo ng ibang tao kung tutuusin. Iniaya ni Patriarch Charlie. Kuya, ako ang nagtatag ng Overseas Cultivators Association. Bulit ngumiti siya ng mapait at sinabing, mahina kaya akong kapatid mo. Si Kuya ay kayang pangasiwaan ang 5 elementong sekta, ngunit hindi ko kaya. Ano? Sa'yo ang Overseas Cultivators Association. Kuya Colton. Nagulat si Patriarch Charlie. Kung gayon, si Elder Colton, na pinatay ni Terence, ay iyong subordinate. Not bad. Galing sila sa akin, at matagal ko nang hinahanap si Terence. Sa pag-iisip tungkol sa pagtakbo ni Terence, ang ulo ng bala ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Kung maaalis niya si Terence sa tulong ng kanyang kapatid, hindi magiging masamang ideya. Kuya, ang 5 elementong sekta ay dapat pa rin ang pinakamakapangyarihang sinaunang sekta, tama ba? Maaari mo ba akong tulungang patayin si Terence? 3,265. Bullet, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Gusto ko lang sabihin sa iyo na si Terence ay hindi isang taong dapat mong pakialaman. Mas mabuting huwag mo siyang kalabanan. Saglit na bumulong sa sarili si Ninuno Charlie bago siya seryosong nagsalita. Kuya, anong ibig mong sabihin dito? Paanong hindi ginulo si Terence? Nakinig ka lang ba sa mga chismis? Nabalitaan ko na kayang patayin ni Terence ang Sky-class late phase peak sa loob ng ilang segundo, pero chismis lang iyon, wala itong kwenta. Hindi niya inaasahan na maniniwala ang kuya niya sa kalokohang ito. Yung Terence. Tinatakasan niya ang anak ko, pero nagawa niyang saktan lang siya. Tumawa si Terence. Habang nagsasalita siya, ipinaliwanag ni Donald ang buong proseso kay Patriarch Charlie ng detalyado. Bullet, totoo ba ang sinabi mo? Laking gulat ni Patriarch Charlie nang marinig niya iyon. Kung ganoon, walang dapat ikatakot si Terence. Hindi niya akalain na magsisinungaling ang kapatid niya. Bagamat mahigit 50 taon nang hindi nagkita ang magkapatid, naniniwala siyang hindi magsisinungaling sa kanya ang ulo ng bala sa ganoong malaking bagay. Siyempre totoo. Si Terence lang ang Sky-class early phase peak, mas malakas nga siya kaysa sa ibang Sky-class early phase peak, at ang katotohanang nagawa niyang saktan ng anak ko ay nagpapatunay na iyon. Ngunit hindi ito isang seryosong pinsala, isang malaking recovery pill ang ganap na malulutas ang problema. Bullethead, sabi niya. Oh. Hindi maiwasan ni Patriarch Charlie na mahulog sa malalim na pag-iisip. Ang mga bagay ay tila hindi normal. Sinasabi mo na nagpunta si Terence sa ibang bansa.
Oo, nandito si Terence. Kasabay nito, sinabi ni Donald kay Ninuno Charlie kung ano ang ginawa ni Terence dito. Terence, hahanapin mo ba ang asul na kristal? Bahagyang nagulat si Patriarch Charlie. Natural na alam niya kung para saan ang asul na kristal. Isa itong material na magagamit ng mga manghuhuwad. Kailangan ni Tagenlong ng asul na kristal para makagawa ng Essence Necklace, ngunit kinuha ni Terence ang scroll at Essence Inner Core bago pa man niya ito magawa. Nasugatan din siya, at naantala ang proseso. Hindi kaya hinahanap ni Terence ang asul na kristal para makagawa ng Essence Necklace. Hindi niya masisisi kung ganoon ang iniisip niya. Pagkatapos ng lahat, ang asul na kristal ay ginamit lamang para sa pagmimik ng mga armas at walang ibang gamit. Kung si Terence ay isang manloloko o hindi, hindi niya ito masyadong inisip. Para sa kanya, kung makakagawa ng automatic cauldron si Terence, maaari rin siyang gumawa ng mga armas. Kahit hindi niya magawa, hindi mahirap gumawa ng Essence Necklace. Maaaring magawa niya ito sa iba pang mga espesyal na pamamaraan. Kuya, anong meron? Warhead siya ay bahagyang natigilan, yang asul na kristal, maliban sa mga pekeng, walang ibang maaaring gumamit nito. Marami pa akong ganito dito, kailangan mo ba kuya? Marami din ako. Hindi ko na kailangan. Hinala ko lang na nememeke si Terence. Umiling si Ancestor Charlie. Kalimutan mo na ito, huwag na nating pag-usapan ito. Maaaring medyo mahina si Terence sa panig mo, ngunit ang mga chismis dito ay totoo at mukhang hindi peke. Kasabay nito, sinabi ni Ancestor Charlie kay Donald ang tungkol sa alamat ni Terence. Siya dandan ay nagulat at naghinala. Totoo rin ang pagkamatay ng Sky Class Late Phase Peak at Sky Class Late Phase Peak Masters. Hindi niya akalain na hindi kinumpirma ni Ancestor Charlie kung patay na ba ang mga taong ito o hindi, kaya siguradong patay na sila. Kung paano sila namatay at kung may kinalaman ito kay Terence, hindi niya alam. Ngunit sa hitsura nito, si Terence ay isang kakaibang tao. Sa pag-iisip nito, tumango siya at sinabing, "Kuya, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin." Kalimutan na lang natin si Terence. Hindi ko muna siya i-provoke sa ngayon. Pag-usapan natin ito kapag lumabas na ang katotohanan. Oo, sisimulan ko ng imbestigahan si Terence. Hintayin mo na lang ang balita ko. Sabi ni Ancestor Charlie. Actually sobrang nalilito din siya. Ano ang nangyayari kay Terence? Bakit hindi tumugma ang kanyang lakas sa mga sabi-sabi? Sige kuya. Isa pa, ang 5-element sect, hindi ba ito related sa Sky Elixir sect? Can you help me to ask them to buy some automatic grade 1 medicinal cauldrons? Bullet head na tanong niya. Oh, yun. Walang problema. Sumang-ayon kaagad si Patriarch Charlie at sinabing, ang kalderong ito ay nilikha ng aking manugang. Binibente lang sa ilalim ng Sky Elixir sect ang pangalan. Bibigyan kita ng 10 magandang mamaya. Ah. Kung gayon salamat, kuya. Bullet head na masayang sabi niya. Maliit na bagay lang. Umiling si Patriarch Charlie. Bullet, kapag handa na ako, maaari kang pumunta at kunin ito. Pwede tayong magkakapatid. Sige. Sa pagkakataong ito, Bullet head ay agad niyang sinangayunan. Oo, isama mo na rin ang anak mo. Hindi ko pa nakikita ang pamangkin ko. Sabi ni Patriarch Charlie. Tinapos niya ang tawag kay Patriarch Charlie, at agad na tinawagan ng huli si Harry. Bienan, ano ang problema? Lumapit si Harry at nagtanong ng may paggalang. Ganito, pumunta ka at imbestigahan si Terence para sa akin, lalo na kung paano niya nilabanan ang Sky Class Masters at napatay sila sa ilang segundo. Imbestigahan mo ng detalyado ang lahat. Itinuro ni Patriarch Charlie. Oh, ito. Ano bang dapat imbestigahan? Bienan, may problema ba? Nagulat si Harry at nagtatakang nagtanong. Ganito. Kaya, sinabi ng ninuno ng Charlie kay Harry ang tungkol sa hidwaan sa pagitan ni Terence at ng Overseas Cultivators Association sa Europe. Nagliwanag ang mga mata ni Harry.
Kung ito ay totoo, nangangahulugan ito na si Terence ay hindi nakakatakot gaya ng sinasabi sa kanya ng mga chismis, at hindi na niya kailangang matakot kay Terence. Natakot siya na si Terence ay hindi matatalo noon, kaya hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano, ngunit ngayon. Sa isiping iyon, mabilis na tumango si Harry. Okay, biyenan, sisimulan ko ng imbestigahan ang bagay na ito ngayon. Sige. Kung may hindi ka maisip, ay report mo lang sa akin at sabay nating pag-usapan. Sabi ni Patriarch Charlie. Naiintindihan ko. Tinanggap ni Harry ang utos at nasa sabik na nag-imbestiga. Pagkaalis ni Harry, nag-isip ng malalim si Elder Charlie. Hindi niya akalain na ang Overseas Cultivators Association ay puwersa ng kanyang nakababatang kapatid. Kung ang sekta ng 5 elemento ay darating, ito ay magiging mas malakas kaysa dati. Ito ay may mas malaking sasabihin sa hinaharap na plano. Sa pagkakataong ito, kasama niya si Yato dito, handa si Patriarch Charlie na talakayin ang plano sa kanya. 3,266. Pagkatapos ng lahat, ang Overseas Cultivators Association ay magiging isang tulong sa planong ito. Sky Class Late Phase Peak, bawat isa sa mga ito ay magiging kapaki-pakinabang. Binuhat ni Terence sina Zyrene at Sheena habang tumatakbo. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang kanilang tinakbo, ilang bayan ang kanilang nadaanan. Sa wakas, naubos ni Terence ang lahat ng natitirang lakas niya. Wala siyang choice kundi huminto at ilagay sina Zyrene at Sheena sa gilid ng kalsada. Alam ni Terence na hindi siya tumatakbo sa isang tuwid na linya, at ang posibilidad na mahanap siya ng mga ito ay napakababa, ngunit hindi pa rin niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Matapos ibaba ang mga babae, nagtago siya sa likod ng isang tumpok ng damo malapit sa isang open-air farm. I'm sorry, Terence. Nagdulot ako ng problema sa iyo. Tumingin si Zyrene kay Terence na humihingi ng tawad. Terence waved his hand, it's not your fault. Interesado siya sa iyo ni Troy, maliit lang na problema. Ang problema talaga ay napatay ko ang matanda nilang si Colton, pero wala lang. Hindi ba tayo tumakas? Okay lang ba Kitty? Nag-aalala si Zyrene sa kaligtasan ni Kitty. Tatawag ako at magtatanong. Kahit na walang sinabi si Zyrene, handa si Terence na tawagan si Kitty at tanungin siya tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Mabilis na dumaan ang tawag, at lumabas ang nag-aalalang boses ni Kitty. Terence bro, kumusta na kayo? We've escaped successfully. It's fine. You don't have to worry about US. Pero ikaw, magiging kalaban mo ba ang Overseas Cultivators Association dahil dito? Nag-aalalang tanong ni Terence. It's fine. They won't dare to do anything to me. Umiling si Kitty. Plus, I'm not stupid enough to admit our relationship. I'm just saying na tinulungan mo ako sa test noon. Kaya nga ginagamot kita. Mabuti naman. Tumango si Terence at nakahinga ng maluwag. Mukhang matalinong tao si Kitty, hindi kasing tanga gaya ng iniisip niya. Ngunit hindi ito nakakagulat, ito ang teritoryo ni Kitty, at naging panauhin lamang siya sa mga huling pagsubok kahit siya ay mahina. Sino pa ba ang ibubuli nila, hindi siya. Ngunit, si Kitty bilang miyembro ng Overseas Practitioners Association ay ipinaliwanag kung bakit siya nag-level up ng napakabilis. Ang asosasyon ay tiyak na magbibigay sa kanya ng ilang mga physical practitioners elixir ng regular. Terence bro, hindi ka nila hinahabol. Gusto mo bang tulungan kitang mangalap ng ilang impormasyon? Tanong ni Kitty. Pakiusap huwag. Agad namang tinanggihan ni Terence, Kitty, huwag kang magpabeya. Bagamat hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo, kamag-anak ka pa rin sa akin. Hindi maganda kung maghinala sila. Ang kailangan mong gawin ay magkusa na aminin ang iyong pagkakamali sa asosasyon at putulin ang lahat ng relasyon sa akin. Naiintindihan mo ba? Ito. Hindi masyadong payag si Kitty. Okay lang kung magpanggap siyang walang kinalaman kay Terence, pero kung kailangan niyang gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan nila, medyo. Kitty, maging masunurin ka.
Kakailanganin pa rin kitang mag-scout para sa impormasyon sa hinaharap para hindi ka magkaroon ng anumang mangyari sa iyo. Seryosong sabi ni Terence. Okay. Alam ni Kitty na malamang ay may mga bagay si Terence na kailangan niyang gawin sa hinaharap, kaya tumango siya. At saka, kung ang Overseas Cultivators Association ay nagtanong tungkol sa asul na kristal, huwag mong sabihin sa kanila na ikaw ang bumili nito para sa akin. Sabihin mo na lang na ikaw mismo ang bumili nito. Kung tatanungin ka nila kung ano ang gusto mong gawin, sabihin mo lang na narinig mo na ang mga asul na kristal ay maaaring gamitin upang gumawa ng mga sandata ng Diyos. Bilhin ang mga ito at tingnan kung makakahanap ka ng isang tao na gumawa ng mga ito para sa iyo. Sabi ni Terence. Sige, nakuha ko na. Tumango si Kitty, hindi na nagtanong pa. At saka, nang tanungin nila kung bakit kami pumunta ni Zyrene sa auction, sinabi mo sa kanila na ikaw ang gustong sumama. Sinasamahan lang namin ang mga bisita at sinusubukang makakuha ng ilang karanasan, ngunit wala kaming nakitang maganda, kaya hindi kami nagbid. Sabi ni Terence. Sige, naiintindihan ko. Si Kitty ay isang matalinong tao, alam niya na gusto ni Terence na tulungan siya nitong mangolekta ng mas maraming materyales. Kung sasabihin niyang sa pagkakataong ito ang kailangan ni Terence, hindi na siya makakasali sa mga auction. Yun lang muna. Pagkatapos kong tumira at hintayin na mawala ang balita, pupunta ako sa Island X at doon kita makikita. Sabi ni Terence. Ang Island X ay isa sa mga lugar kung saan nakatira si Terence noong siya ay bata pa. Nandoon ang kanyang amo at ang kanyang asawa, ngunit hindi na siya pumunta sa Island X pagkaalis ng kanyang amo. Sinamantala ni Terence, Zyrene, at Sheena ang madilim na kalangitan at pumunta sa isang kalapit na bayan. Ang tatlo ay hindi nang ahas na ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan, kaya hindi na sila tumuloy sa isang hotel. Sa halip, pumunta sila sa isang bath center. Maaari silang magpahinga sa bath center sa gabi, ngunit hindi nila kailangang magparehistro, na napakamaginhawa. Tama ang hula ni Terence, may dumating sa kanya mula sa Practitioners Association bago pa man siya humingi ng tawad sa kanila. Kailangan niya itong mahanap para maintindihan ang sitwasyon. Ngunit, pagdating niya sa Practitioners Association, si President Donald ay magalang pa rin sa kanya, walang ginagawa sa kanya. Kitty, please have a seat. I'm called you here because I want to know some things. President He, pasensya na. Maling tao ang nakilala ko. Hindi ko alam na si Terence pala ang kalaban ng ating Overseas Practitioner Association. Paumanhin at sinisisi ni Kitty ang sarili, parusahan mo ako, President He. Kitty, anong ginagawa mo? Donald waved his hand. I'm not here to condemn you. Alam kong hindi mo alam. It's not your fault. I just want to know some things. Sige, pakiusap, Presidente. Tumango si Kitty. Here's the thing, paano kayo nagkakilala ni Terence? Bullethead na tanong niya. Terence Ford. Si Terence iyon, ginamit niya ang pangalang Terence noong pagsusulit. Nabuli ako sa pagsusulit, at malamang nakita ni Terence na babae ako, mag-isa, kaya tinulungan niya ako. Pagkatapos noon, tinulungan niya ako noong Sky Elixir Sec Test. At kaya naging magkaibigan kami. Sabi ni Kitty. Bullethead nodded katulad ng nahulaan niya. Kitty and Terence were just acquaintances, just slightly better friends, nothing more. Then, what is he doing here? Nandito siya para tulungan sina Zyrene at Sheena na makipag-ugnayan sa mga kumpanya ng entertainment na kanilang pinagtatrabahuhan. Bilang host, natural lang na libangin ko sila. Sabi ni Kitty. Tapos pupunta sila sa auction. Bullet tuloy niyang tanong. 3,267. Ako ang nagmungkahi ng auction. Sinabi ko sa kanila na mayroong isang auction at maaaring mayroong ilang mga mapagkukunan na maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga magsasaka na auction, kaya sinabi ko sa kanila na pumunta at sumali sa kasiyahan. Ngunit, sabi ni Kitty, walang kapaki-pakinabang para sa kanya sa auction na ito. Oh, paano ang asul na kristal? Bullethead tumango siya at nagtanong. Iyon.
Binibili ko lang ito para magamit sa hinaharap. Nahihiya na sabi ni Kitty. Narinig ko na ang mga asul na kristal ay isang materyal na ginagamit sa paggawa ng mga banal na sandata. Iniisip ko na makakalap ako ng ilang mga materyales at tingnan kung maaari akong humingi ng tulong sa isang tao na gumawa ng isang banal na sandata kapag naabot ko ang ranggo sa langit. Oh! Warhead nagulat siya sa mga salita ni Kitty, hindi niya akalain na bibilhin niya ang asul na kristal para sa layuning ito. Hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Kitty, hindi mo ba alam na matagal nang nawala ang mga panday? Kahit na makuha mo ang lahat ng mga materyales, hindi ka makakagawa ng isang banal na sandata. Ah! Hindi ko alam. Umiling si Kitty, nawala. Ang ating Overseas Cultivators Association ay wala, ngunit ang mga cultivators sa Eastland ay wala rin. Sa pagtingin sa mukha ni Kitty, naniwala siya sa mga salita nito. Ang Overseas Practitioner Association ay walang gaanong access sa impormasyon, at lahat ng practitioner dito ay nakakuha ng kanilang impormasyon mula sa association. Wala silang binanggit na kahit ano tungkol sa pamemeki, kaya natural lang na hindi alam ni Kitty. Bukod dito, ang asul na kristal ay isa sa mga materyales para sa paghahagis ng mga armas. Ito ay isang lihim na hindi alam ng mga ordinaryong magsasaka. Dahil lumaki si Donald sa sekta ng 5 elemento, kaunti lang ang alam niya tungkol dito. Hindi niya akalain na ang asul na kristal ang gusto ni Terence. Pagkatapos ng lahat, hindi ganoon kalapit si Terence kay Kitty, at hindi niya sasabihin sa kanya na gusto niyang gamitin ang asul na kristal para sa pagmamake. Ito ay isang sikreto, at hindi niya sasabihin sa kanya kung siya si Terence. Ang tanging posibilidad ay nagsasabi si Kitty ng totoo, at ito ang kailangan niya. Sa palagay ko ay wala ring magsasaka na maaaring magpanday ng mga armas sa Eastland. Umiling si Donald at wala nang pakialam sa bagay na ito. Ang sabi lang niya, pero kung gusto mong kolektahin, sige. Kitty, salamat sa iyong kooperasyon. Pumunta sa storage room at kolektahin ang iyong mga mapagkukunan para sa buwang ito, pagkatapos ay maaari kang bumalik. Ah! Maraming salamat, President He. Mabilis na sabi ni Kitty. Tumango si Bullethead at hindi na nagsalita pa. Sa ganang kanya, hindi naghinala si Kitty, tinawag lang siya rito para sa ilang regular na pagtatanong, at hinayaan siya. Nakahinga ng maluwag si Kitty pagkatapos umalis, ngunit hindi ito nagpakita. Pumunta siya upang kunin ang kanyang mga mapagkukunan at umalis sa Overseas Practitioners Association. Pagkatapos tumira si Terence, ngumiti siya ng mapait. Gusto niyang lumabas kasama si Zyrene para mag-relax, ngunit hindi niya inasahan na ito ang mararanasan niya. Buti na lang at nakasuot siya ng kidlat na storm boots, kung hindi, magkakaproblema siya. Sa kabutihang palad, sila ay nasa labas ng panganib pansamantala. Gayunpaman, tiyak na nasira ang pagtutulungan ni Zyrene at Sheena. Hinding-hindi sila papayagan ni Terence na magtrabaho sa kumpanya dito. Kung hindi, gagamitin sila ng Overseas Practitioner Association bilang banta at ipapadala si Terence sa kanyang kamatayan. Magiging mahirap. Sa ganitong paraan, mawawalan siya ng kita. Sa pag-iisip tungkol sa orphanage ni Akira, nagsimulang sumakit ang ulo ni Terence. Napakalaki nito, at huli na para huminto ngayon. May mga ulilang may sakit mula sa buong bansa, at sa personalidad ni Akira at ng Dean, hindi nila tatanggihan ang mga batang ito. Iniisip ni Terence ang lahat ng ito nang tumunog ang kanyang telepono. Akala niya si Kitty, pero si Darwin bro galing sa Redcon case. Matagal na siyang hindi makontak. Darwin, anong problema? Mabilis na kinuha ni Terence. G. Linford, sinubukan ko ang aking makakaya upang malaman ang mga lokasyon ng mga base ng gamot ng Red Conch. Lahat sila ay nakaimbak sa ligtas sa opisina ng pangkalahatang tagapamahala ng Red Conch. Pagganap ng kumpanya, hiniling niya sa Con-A ng sekretaryo na kunin ang isang dokumente mula sa isang dilaw na sobra. Mabilis na sinabi ni kapatid na si Darwin, ngunit hindi niya binanggit ang mga tiyak na lokasyon ng mga baseng ito. Oh! Darwin, sigurado ka.
Ang balitang ito ay labis na nagpasaya kay Terence. Hinanap niya ang Aaron sa buong oras na ito, at hindi lang ito para sa kanyang sarili, ito ay para din kay Aliyah. Oo, sigurado ako. Sabi ni Brother Darwin ng may katiyakan. Sige, kung totoo ito, gagantimpalaan kita ng napakagandang pagbabalik natin. Itataas ko ang iyong lakas sa Earth Class Late Phase Peak. Sabi ni Terence. Ito. Nagulat si Darwin bro. Hindi niya akalain na bibigyan siya ni Terence ng ganoon kagandang reward. Earth Class Late Phase Peak. Kung talagang mayroon siyang ganitong lakas, maaaring makuha niya ang Chi Gathering Pill o iba pang pills mula sa headquarters para mag-level up. Sa pamamagitan nito, ang kanyang lakas ay tataas ng isang antas, at maaari siyang kumuha ng mas mahalagang posisyon. Sa pag-iisip nito, nasa sabik na sinabi ni Kuya Darwin. Mr. Linford, kung maaabot ko ang Earth Class Late Phase Peak, makakakuha pa ako ng posisyon sa headquarters. Kapag nangyari iyon, patuloy akong magtatrabaho para sa iyo, Mr. Linford, at alamin kung nasaan ang iyong mga kaibigan. Mahinang sagot ni Terence. Sabihin mo sa akin, ano ang address ng headquarters ng Red Conch? Ang punong tanggapan ng Pulang Kabibe ay matatagpuan sa bayan ng Rida sa Europa. Sa Sinkhole Road sa bayan ng Rida, mayroong isang pulang gusali na tinatawag na gusali ng Kabibe. Iyan ang punong tanggapan ng Pulang Kabibe. Sabi ni Kuya Darwin. Bayan ng Rida. Path. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak nang marinig ang pangalan. Nang pumasok si Terence sa bathhouse noon, naramdaman niyang pamilyar ang address sa tabi ng bathhouse, na para bang narinig na niya ito dati. Ngayong binanggit ito ni Darwin bro, nagulat si Terence nang makitang ang bayan na kinaroroonan niya ay Rhyolite Town. Minsan, ang mga pagkakataon ay masyadong nagkataon. Naramdaman ni Terence na ang kanyang mga karanasan ay maisusulat sa isang nobela. 3,268. Anong problema, Mr. Linford? Hindi alam ni Darwin bro at medyo natarante nang marinig ang tawa ni Terence. Wala. Saang palapag ang opisina ng General Manager? Tanong ni Terence. I'm not sure about that. We held the debriefing meeting in the conference room. Kung saang floor naman ang General Manager's office, hindi ko rin alam. Hindi ko malalaman ang tungkol dito. Paumanhin na sabi ni Brother Darwin. Ayos lang, pupunta ako at aalamin ko ang sarili ko. Tumango si Terence. Hindi naman ito big deal, kailangan lang niyang tiyakin na nasa opisina ng General Manager ang dokumento. Sige, Mr. Linford, mag-ingat ka. Paalala ni Darwin bro. Kung ayos lang si Terence, magkakaroon siya ng mas maraming benepisyo sa hinaharap. Kung may nangyari kay Terence, kung gayon siya ay mananatili sa kanyang kasalukuyang posisyon hanggang sa siya ay magretiro. Who knows? Baka madamay pa siya. Binaba ni Terence ang tawag at naglakad papunta sa silid kung saan nagpapahinga sina Zyrene at Sheena. Kumatok siya sa pinto, at maya-maya, lumabas ang boses ni Sheena. Sino iyon? Sheena, ako na. Sabi ni Terence. Bumagsak na ang boses ni Terence nang bumukas ang pinto. Nakatayo sa harap niya si Sheena na nakasuot ng sleeping robe, basa ang buhok. Ang kanyang kulay trigo na balat ay kumikinang sa ilalim ng kahalumigmigan ng singaw ng tubig, na agad na kumikinang sa mga mata ni Terence. Kailangang sabihin na si Sheena ay puno ng ligaw na kagandahan, at siya ay kaakit-akit sa mga lalaki. Si Terence ay minsan nang naakit, at ngayon, nakita si Sheena na nakatayo sa harap niya ng napakalamig, naramdaman pa rin ni Terence na hindi natural. Sheena, naliligo ka ba? Hindi inaasahan ni Terence na magsa-shower pa sila. Hindi, nasa sauna si Zyrene sis. Mamaya ko na to, do you think girls shower like you? Tumawa si Sheena. Kailangan mo lang maghugas ng konti. Kumurap si Terence at mapait na ngumiti. Oo, nag-bubble bath at sauna ang Miss at Yasi dati tuwing maliligo sila. Kaya lang hindi masyadong inisip ni Terence. Hinahanap mo si Han. Nang makita ang natigil ang ekspresyon ni Terence, ngumiti si Sheena at nagtanong, ngunit medyo naasim ang kanyang puso.
Hindi ba gagawa ng inisyatiba si Terence na hanapin siya, hindi ba? Dapat nandito siya para kay Zyrene. Ayos ka rin. Aalis ako saglit. I-text mo ako kung may kailangan ka, at tawagan mo ako kung apurahan. Huwag kang mag-alala sa akin, huwag kang umalis sa lugar na ito, sabi ni Terence. Ah, lalabas ka? Tanong ni Sheena na bahagyang nagulat. May gagawin ako. Si Terence ay hindi naglagay ng mga detalye hindi niya kailangan. Sige, mag-ingat ka. Hihintayin ka namin ni Zyrene sis dito. Tumango si Sheena at malumanay na pinaalalahanan siya nang hindi na nagtanong pa. Pinagpawisan si Terence. Si Sheena ay nakasuot ng bathrobe at sinasabi niya sa kanya na sila ni Han ay naghihintay sa kanya. Medyo malabo ang tunog nito, ngunit hindi mahalaga kung sinusubukan siyang akitin ni Sheena o hindi. Kinailangan ni Terence na umalis. Napabuntong hininga si Sheena habang pinagmamasdan ang likod ni Terence. Katulad ng nahulaan ni Terence, sinusubukan ni Sheena na akitin si Terence. Ngayong ibinunyag na niya ang kanyang pagkakakilanlan kay Terence, hindi na kailangang itago ang anuman, lalo na't itago ang kanyang pagmamahal sa kanya. Gayunpaman, parang si Terence. Walang nararamdaman para sa kanya. Umiling si Sheena, isinara ang pinto at naglakad papunta sa banyo. Gusto niyang kausapin si Zyrene tungkol kay Terence. Pagkaalis ni Terence sa bathhouse, pumara siya ng taxi. Sa Sinkhole Road. Nagsalita ng English si Terence, para maintindihan ng driver. Kung bakit pupunta si Terence sa Sky Cavern Road, hindi gaanong nagtanong ang driver, parang hindi ganoon kagaling ang kanyang English, at basic na pakikipag-usap lang ang kanyang nagagawa. Hindi siya ganoon kagaling makipag-chat, pero mas masaya si Terence na walang nagtanong sa kanya. Ang langit ay lumiwanag pa lang, at ang Tian Keng Road ay hindi isang commercial street, kaya walang masyadong taong naglalakad. Bumaba si Terence sa kotse at nagsimulang maghanap ng mga pulang gusali. Walang gaanong gusali sa kalyeng ito, at hindi nagtagal, nakakita si Terence ng pulang gusali na may markang Grupo ng Kabibe sa gilid ng kalye. Grupo ng Kabibe. Umiling si Terence. Bakit hindi nila ito tinawag na grupong Firewolf? Ngunit ang kanyang pangalan ay hindi talaga mahalaga kay Terence. Ang layunin niya rito ay nakawin ang dokumento sa opisina ng General Manager. Bumili ng dyaryo si Terence at nagkunwaring dumaan. Naglakad siya papunta sa isang bench malapit sa Conch Building at umupo, nagbabasa ng dyaryo na parang turista. Walang nakapansin sa kanya. Itinuon ni Terence ang kanyang mga mata sa Conch Building, ngunit ang ikinagulat niya ay may mga sasakyan na pumapasok at lumabas ng gusali kahit madaling araw. Ang pagtuklas na ito ay nagpasimangot kay Terence. Kung tutuusin, ang isang normal na kumpanya ay walang tao sa umaga, ngunit iba ang grupo ng Kabibe. Napakaraming tao sa umaga at sa labas, sino ang nakakaalam kung may mga tao sa gabi? Gayunpaman, sa pagtingin sa tuktok ng gusali, marami sa mga ilaw sa mga bintana ay hindi nakapatay. Halatang naka-on sila sa gabi, pero ngayong madaling araw na, hindi pa sila naka-off sa oras. Obviously, may mga taong nagtatrabaho sa Conch Group sa gabi. Umiling si Terence at kinuha ang dyaryo. Naglakad siya papunta sa restaurant sa kabilang kalye at napagmasdan na pagmamay-ari ito ng isang Scottish couple. Mababatid niya sa kanilang pananamit at sa paraan ng pakikipag-usap nila sa kanilang mga customer. Kaya pinili ni Terence ang restaurant na ito at pumasok. Wala masyadong tao sa restaurant dahil masyado pang maaga. 2 o 3 parokyano lang ang namimili, at ang 2 o 3 taong ito ay dinala lahat. Hindi nila piniling kumain sa bulwagan. Pagkaalis nila, bumili si Terence ng pagkain at umupo, na parang walang nangyari habang nagsimula siyang makipag-chat sa mag-asawa. Tita, hindi po kayo taga dito ha? Scottish. Tanong ni Terence sa English. Oo, binata, paano mo nalaman? Nandito ka para magbakasyon. Walang magawa ang babaeng amo sa ngayon, kaya sumunod siya sa pangunguna ni Terence. Oo, kanina pa ako nandoon. From your accent, you should be from there. Tsaka yung mga decoration sa shop mo at mga damit mo galing lahat.
Hindi nagsisinungaling si Terence na kapunta na siya noon sa Scotland para sa isang misyon. Hehe, ito ay isang maliit na bayan lamang, ano ang nakakatuwa dito? Walang anumang magagandang tanawin. Ngumiti ang lady boss kay Terence. 3,269. I came here to discuss business, so I walked around on the way. Actually, I'm not here for traveling. Sabi ni Terence. I see. However, there's really nothing to recommend you to go to. At most, you can walk around the area and see the local customs. Medyo nanghihinayang sabi ng amo na babae. Nga pala, para saan ang pulang gusaling iyon? Mga sasakyang paparating at papalabas ng madaling araw. Casual na tanong ni Terence. Oh, kabibe ang sinasabi mo. Iyan ang pinakamalaking kumpanya ng kalakalan sa bayang ito, na sumasaklaw sa halos lahat ng industriya ng kalakalan sa bayan. Ang mga hilaw na materyales ng ating maliliit na tindahan ay ibinibigay ng Conch Group. Ito rin ang pinakamalaking kumpanya sa pag-import at pag-export sa lugar na ito, kaya may mga taong naghahatid ng mga kalakal at nag-uusap tungkol sa negosyo buong magdamag. Kaya ganyan. Naiintindihan ni Terence, ngunit medyo nalilito pa rin siya. Tila ang grupong Conch ay isang lokal na kumpanya na walang malilim na interes sa ibabaw. Itinago nila ito ng mabuti, ginagawa ang kalakalang sibilyan. Gayunpaman, hindi naniniwala si Terence na ang Conch Group ay walang anumang ilegal na negosyo. Marahil ito ay isang pabalat lamang sa mas marami sila sa punong tanggapan, mas dapat silang maging maingat. Magiging kahinala kung ang isang malaking grupo ay walang anumang legal na negosyo. At ang ganitong uri ng kalakalan sa pag-import at pag-export ay tama lamang para sa money laundering. Sa bahagi ng paghahatid, hanggat sila ay kanilang sariling mga tao, mag-quote sila ng mas mababang presyo. Isang pagkawala, isang tubo, na nagligtas ng maraming problema. Gayunpaman, naging mahirap para kay Terence na imbestigahan ang gusali. May mga taong pumapasok sa kumpanya, at hindi makalusot si Terence. Kailangan niyang magpanggap na isang negosyante, ngunit mahihirapan siyang makapasok sa core office area tulad ng opisina ng general manager. Upang maiwasan ang mga tamang negosyanteng ito na makapasok sa mga lugar na iyon nang hindi sinasadya, magkakaroon ng maraming mga security guard na nagpapatrolya. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay hindi maipakita sa mga taong ito, kaya kung gusto ni Terence na pumunta sa mga pangunahing lugar, kailangan niyang mag-isip ng paraan. Naisip ni Terence na matatapos niya ito sa loob ng isang araw, ngunit parang kailangan niya magsikap ngayon. Ano, binata? Gusto mo bang makipagnegosyo sa Conch Group? Nakita ng babaeng may-ari ang pag-asam sa mga mata ni Terence at nagtanong ng casual. Sa katunayan, puro peke ang mga mata ni Terence, hindi talaga niya maipakita ang kaligayahan at galit sa kanyang mukha. Yeah, to be honest, I'm also in the trading business. My partner actually take the goods from the Conch Group. Kung kukuha ako ng mga paninda sa kanya, mas mababa ang kikitain ko, kaya. Sabi ni Terence, na nagkukunwaring nahihiya. Hehe, alam ko. Paanong hindi mo alam ang tungkol sa grupong kabibe? Kaya narito ka para gamitin ang mga koneksyon mo. Hindi na ito pinag-isipan ng lady boss, akala niya ay nalantad niya ang lihim ni Terence. Ngumiti lang siya, actually, napakababa ng panimulang negosyo ng Conch Group. Kung may pera ka, pwede kang pumunta at makipag-ayos sa kanila. Kunin halimbawa ang mga restaurant natin. Bawat isa sa atin ay hindi nangangailangan ng maraming paninda, ngunit kung tayo ay magtutulungan, maaari tayong ituring na isang malaking customer. Makakakuha pa rin tayo ng mga paninda mula sa Conch Group ng direkta. Oh! Hindi mo ba kailangan ng tumulong sa pagpapakilala sa'yo? Tanong ni Terence, nagulat. Hindi na kailangan. Kinawayan ng lady boss ang kanyang kamay at sinabing, "Young man, you can just go there directly. There's a reception area at the entrance of their company. State your purpose of visit and he will introduce you to the relevant person in charge." Ganun ba? Maraming salamat, titignan ko ngayon.
Magalang na ngumiti si Terence matapos marinig ang mga salita ng ginang. It's not a big deal. Go, young man. Walang pakialam na sabi ng lady boss. Binayaran ni Terence ang pagkain at lumabas ng restaurant patungo sa conch group. Gaya ng inaasahan, may reception area sa ibaba ng gusali, at maraming negosyante ang nagkukonsulte sa isa't isa. Sinalubong agad si Terence pagkapasok niya. Boss, anong negosyo ang gusto mong gawin? Magalang na tanong ng isang service staff. Seafood. Sabi ni Terence. Naisip lang niya iyon nang makita niya ang mga truck na nagdadala ng seafood, parang ang mga produktong tubig ang isa sa mga pangunahing negosyo ng conch group. Paano ko kayo haharapin, sir? Tumango ang waiter at nagtanong. Ford ang apelyido ko, Terence Ford ang pangalan ko. Sabi ni Terence. Oh, sige, Mr. Terence. Hindi masyadong inintindi ng staff ang pangalan ni Terence, ang pagpaparehistro lang. Mr. Terence, how much do you want every month? Around 30 million euros. Sabi ni Terence. Ang presyo ni Terence ay hindi malaki, ngunit tiyak na hindi ito maliit na halaga. Nagningning ang mga mata ng waiter. Lahat sila ay ang pinakamababang antas ng mga empleyado at hindi alam ang tunay na background ng kumpanya. Gayunpaman, ipinaalam na ng kanilang manager sa mga taong ito na kung gusto nila ng malaking balto ng mga customer, ang presyo ay maaaring naaangkop na may diskwento hanggat ang kanilang buwanang cash flow ay umabot sa isang partikular na halaga. Siyempre, ang mga kawani ng serbisyo na ito ay tila kumikita ng maliit ngunit mabilis na turnover, ngunit ang layunin ng kumpanya ay napakasimple, na maglaban ng pera. Kung mas maraming pera ang kanilang nalalanghap, mas mabuti para sa kanila na gumana ng mas maginhawa. Sir, para sa isang customer ng iyong antas, maaari mong direktang makilala ang account manager. Mabilis na binigyan ng staff si Terence ng bill at sinabing, ngayon, pumunta sa opisina ng account manager sa ikalawang palapag at hanapin si Manager Crick. Siya ang magiging business manager mo sa hinaharap. Sige, salamat. Tumango si Terence, kinuha ang listahan, at lumabas ng kwarto. Hanggang ngayon, maayos ang lahat, at nalampasan ni Terence ang unang hadlang. Ang susunod na hakbang ay kung paano makuha ang customer manager na dalhin siya sa general manager. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ito ay medyo mahirap. Para sa money laundering, malamang na ang antas ng manager ng negosyo ang pinakamataas. Sa karamihan, makikita ng isa ang pinuno ng departamento ng negosyo. Kung tungkol sa general manager, halos imposible. Gayunpaman, isang hakbang lang ang magagawa ni Terence sa bawat pagkakataon. Lahat kasi, marunong magyabang. Si Terence ay gagawa muna ng ilang malalaking plano at tingnan kung ang kabilang partido ay kukuha ng pain. Tumayo si Terence sa harap ng pinto ng manager at nag-isip sandali bago itinulak ang pinto. Lumapit agad sa kanya ang isang lalaking may crew cut na nakangiti, Sir, Crick ang pangalan ko. Hinahanap mo ba ako? Yes, I am Terence Ford, the manager of the Buffon family's hotel procurement department. I came here this time to prepare for business cooperation with your company. Plano ng hotel na malapit sa pamilya Buffon na lumipat ng water product supplier, kaya may nagrekomenda ng conch group sa akin. Ang pamilyang Buffon na tinutukoy ni Terence ay isang malaking pamilya ng nagbebenta ng armas sa Europe. Marami silang ibang negosyo sa ilalim nila, at isa na rito ang industriya ng hotel. 3,270. Ang pinuno ng pamilyang Buffon, ang matandang Buffon, na nasa edad 80, ay mabuting kaibigan ng kanyang amo noong bata pa siya at alagad din ng kanyang amo. May isip lamang siya ni Terence bilang ang tanging tao na maaaring humila ng bandila. Gaya ng inaasahan, nagbago ang ekspresyon ni Crick nang ipakita ni Terence ang bandila ng pamilya Buffon. Tumingin siya kay Terence nang may paggalang, Hello, Mr. Terence. Maligayang pagdating sa aming kumpanya para sa pakikipagtulungan sa negosyo. Huwag mag-alala, ang aming presyo at kalidad ay talagang ang pinakamahusay sa industriya. Of course, to be honest,
30 million euros is just a random number. If we want to expand our business, it will definitely more than that. So, Mr. Crick, can you help introduce your department manager? Sabi ni Terence. Wala namang problema yon. Kahit na hindi sinabi ni Terence, pinaplano ni Crick na ipakilala si Terence sa department head. Ang pamilyang Buffon ay isang malaking pamilya, at ang isang maliit na account manager tulad ni Crick ay hindi makayanan ang antas ng order na ito, at hindi rin niya ito mapirmahan. Hinayaan lang niya ang department head na gawin ito. Salamat, Mr. Crick. Tumango si Terence. Sa rekomendasyon ni Crick, matagumpay na nakilala ni Terence ang pinuno ng departamento ng negosyo ng Red Conch, si Luther. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking tiyan, ngunit ang intuition ni Terence ay nagsabi sa kanya na dapat malaman ng lalaking ito ang ilang mga lihim tungkol sa pulang kabibe. Hello, Mr. Terence. Ikinagagalak kitang makilala. Formal na kinamayan ni Luther si Terence at ngumiti, please come with me, we'll talk in detail. Sige, sabi niya. Tumango si Terence. Umalis si Crick sa opisina pagkatapos ng pagpapakilala, at hiniling ni Luther sa kanyang secretary na buhusan si Terence ng tsaa. Nang makita ni Terence ang secretary ni Luther, hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata, isang kislap ng hindi paniniwala at pagkagulat. Hindi nakita ni Luther ang pagkabigla ni Terence, ngunit si Terence ay matagal nang nakatingin sa kanyang secretary, at napangiti si Luther. Mr. Terence, Asian ka pala. Ganun din ang secretary ko. Siya ay isang napakahusay na binata, at siya ay inilagay ng aking general manager para magkaroon ng karanasan. Talagang sinusubukan ni Luther na ipahayag ang kanyang magandang impresyon sa mga Asyano, at para purihin si Terence. Pagkatapos ng lahat, si Terence ang Diyos ng fortune sa mata ni Luther. Kailangan ng pulang kabibe para maglaban ng pera. Kung makakasakay siya sa malaking barko ng pamilyang Buffon, magiging mas maayos ang mga pangyayari sa hinaharap. Bagamat ang supply lamang ng mga produktong aquatic ng hotel, kung mas makikipagtulungan sila sa hinaharap, ang iba pang pasilidad ng hotel ay mabibili mula sa Conch Group. Sa ganitong paraan, ang Conch Group ay makakakuha ng malaking halaga ng pera. Oo, ako nga. Hindi masama ang batang ito, ngumiti si Terence. Ang pagkabigla ni Terence ay nagmula sa hitsura ng lalaking Asyano na ito. Halos kamukha niya si Terence pagkatapos nitong suotin ang Chenzi mask. Siyempre, imposibleng sabihin na magkamukha sila, ngunit magkamukha sila. Dahil sa pagtuklas na ito, labis na nabigla at natuwa si Terence sa parehong oras. Matapos makapasok sa grupo ng Conch, si Terence ay naghahanap ng paraan upang makapunta sa opisina ng general manager sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya mahanap ang tamang paraan. Ang binatang ito naman ay nagbigay ng shortcut kay Terence patungo sa opisina ng general manager. Lalo na nang sabihin sa kanya ni Luther na ang lalaking ito ay ipinadala ng general manager para sanayin siya sapat na iyon para patunayan na kilala ng lalaking ito ang general manager. Kung si Terence ay nagbalat kayo bilang lalaking ito, dapat ay makapasok siya sa opisina ng general manager nang walang problema. Siyempre, para sa isang dating assassin tulad ni Terence, ang pagbabalat kayo bilang isang taong kamukha niya ay isang madaling gawain. Gayunpaman, hindi gumalaw si Terence. Tumango lang siya at umabot sa punto, Minister Luther, since alam mo naman ang background ko, tapos ako. May alam din ako sa kumpanya mo. Masasabing win-win situation ang ating pagtutulungan. Maaari kong dagdagan ang cash flow ng Conch Group, ngunit kailangan mong bigyan ako ng pinakamagandang presyo. Bahagyang natulala si Luther, ngunit sa pag-alala na si Terence ay mula sa pamilyang Buffon, hindi nakakagulat na alam niya ang mga sekretong ito. Ang pamilyang Buffon ay isang pamilya na nagbebenta ng mga baril, katulad ng Red Concase Drug Group, ngunit legal ang mga baril sa ilang lugar. Gayunpaman, naniniwala si Luther na ang pamilya Buffon ay tiyak na gagawa ng ilang ilegal na negosyo ng baril ng palihim, kaya nakakapreskong makipag-usap sa matatalinong tao. Agad namang ngumiti si Luther at sinabing, tama.
Dahil matalinong tao si Mr. Terence, wala na akong sasabihin. Kailangan mo lang sabihin sa akin, gaano karaming pera ang makukuha sa akin ng hotel group mo sa isang buwan. 50 milyon hanggang 100 milyon. Ngunit, ito ay isang hotel lamang sa malapit na lugar. Kung ang iyong kumpanya ay may sapat na mga pakinabang, maaari kang bumili ng mga hotel sa ibang mga lugar na mas malayo dito, sabi ni Terence. Naiintindihan ko. Tumango si Minister Luther at sinabing, well, Mr. Terence, pwede ka bang maghintay dito sandali? Itatanong ko sa general manager at ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang presyo. Kahit na kailangan mong magbayad ng pera at ilang pagpapadala, ayos lang. Sige, maghihintay ako ng balita mo. Ngumiti si Terence, ito ang pinakaaasam niyang resulta. Mukhang alam din ito ni Luther, at wala siyang planong itago ang kanyang intensyon sa money laundering kay Terence. Secretary Lo, please help me entertain Mr. Terence. Kumaway si Luther sa kanyang secretary, saka tumayo at lumabas ng opisina. Secretary Lo, right. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi, kaya ipipikit ko muna ang aking mga mata at magpapahinga saglit. Sabi ni Terence sabay kaway ng kamay, sinabihan ang secretary na huwag maghanda ng kahit anong tsaa para sa kanya. Sige, pwede ka nang magpahinga, Mr. Terence. Mabilis na sabi ni Secretary Lo. Ipinikit ni Terence ang kanyang mga mata na parang nagpapahinga, ngunit hindi talaga. Ginagamit niya ang kanyang pandama sa espasyo ng Jade para maramdaman ang labas ng mundo, at ngayong isa na siyang sky class, ang pag-lock sa Luther ay isang piraso ng cake. Ang divine sense ni Terence ay nasa Luther sa buong panahon, at nakita niyang pumasok si Luther sa elevator pagkalabas ng opisina. Ang elevator ay para sa pribadong paggamit, at hindi ito isang normal na elevator ng pasahero. Kinailangan ng isa na mag-swipe ng card para makapasok, at napasimangot si Terence. Bagamat ang ganitong uri ng card ay maaaring kopyahin at ma-decipher, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Terence na hawakan ito. Dapat ay mayroong surveillance camera sa elevator, at masyadong mahaba ang pag-crack nito. Gusto ni Terence na makuha ang dokumento ng kasing bilis ng kidlat, hindi para maghinala ang mga taong ito. Kung binago ng mga taong ito ang lokasyon ng base, magiging walang silbi kahit na nakuha ni Terence ang impormasyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.